Ako si Major Paul Richard and Gobway Tubong Kiangan Ifugao sa Northern Luzon. A graduate of PMA Class 2013 and a member of Scout Ranger 209. Unang ikwekwento ko is yung exploit ko nung pumunta ang Abu Sayyaf sa Bohol. So, ASEAN noon, then ang deployment namin is doon sa Cebu. So after ng activity sa Cebu, may visit naman uli ang mga foreigners sa Bohol. So nilipat kami sa Bohol. So kung maalala ko noon, mga April 9 ng 2017. So during that time, ang may area of operation doon is yung 47 IB. So as usual, yung ginagawa ng commander, dapat alam mo ang area. So ang unang nilapitan ko doon is yung S2. Nagpa-briefing ako, then yun nga, nakarinig ako na ang sabi is may pumuntang Abu Sayyaf sa Bohol. So initially, may plano sila na gagamitin din yung DRC and sila magjo-join force kami para i-locate yung pinuntahan ng Abu Sayyaf. However, hindi natuloy doon since yung 47 ang naging main effort na punta doon. Then kinaumagahan, mga April 11 na mismo, papunta akong brigade para i-briefing ako ng Brigade S3. However, nagkapukpukan na. So, nag-operate na pala yung 47 IB, and that time, umagang-umaga, lumabas yung balita na patay yung PL, si Lieutenant Saldua, and may isa pang tropa, dalawa pang tropa na namatay. Ang kailangan agad nila ng reinforcement kasi nagkakaubusan na yung bala yung 47 and lumalaban pa yung mga Abu Sayyaf. Paul, so pakiano mo lang yung area Inabanga, and then yung Abu Sayyaf galing Sulu, di ba? Galing Sulu, and then pakiano mo nga, nagland sila, paano yung initial encounter nila? Since hindi detalye sa amin yung intel report, pero initially is ang sabi na-confirm na tatlong maliliit na bangka na galing silang Sulunga, sir, Zamboanga, din papuntang Bohol para sana mag-kidnap, sir, ng mga foreigners kasi may activity nga doon ng ASEAN siguro yun, sir, kung hindi ako nagkakamali. And yun, sir, nung napunta sila sa Bohol, hindi pa kasi alam, sir, na may local doon na nagga-guide sa kanila. So basta parang na-confirm lang ng 47 IB na andun sila sa Inabanga mismo. So yung barangay na yun ng Inabanga. So yun, pinuntaan ng 47 IB. So huli ko na laman-laman sa mga tropa ng kwento na nung pumunta sila, since ang Bohol kasi, sir, is peaceful na siya. So wala na masyado yung NPA. So yung parang ang thinking ng, although ang tropa talaga ang unang naka-OP sa kalaban, ang tropa nasa high ground, yung 47 nasa high ground sila. Pero accordingly sa tropa, nag-hesitate sila kasi doon daw is parang ayaw nilang i-disturb yung peace na hindi sigurado kung sino yung ano. Pero naka-OP sila na may mga trapal, sir, may mga trapal na naka-establish and may nakikita sila na tao, however walang baril. Yung hindi pa sila nakaland? Opo, sir. Hindi, sir. Nakaland na yung na. Opo, sir. So, pumunta na lang yung tropa ng 47 doon sa area na pinagtuturuan kung asaan yung Abu Sayyaf. And yun nga, sir, nung punta yung tropa doon, naupihan nila na may mga trapal. Then, dalawa muna daw na tao ang nakita, sir. Kaso walang baril, sir. So, si Lieutenant Saldua that time, sir, parang yun nga, ang decision niya daw is ayaw niyang yung peace kay malaking may impact daw pag nagkaputukan uli doon, parang maano yung peace doon, sir. So ang ginawa daw nila is
ginapang pa nila, nilapitan nila. And hindi nila alam na doon sa inoopihan nilang dalawa, may nakaabang din pala na ibang kalaban sa isang side. So, nung first burst, si Lieutenant Sardua agad yung natamaan sa ulo. Tapos yung isang tropa niya. Then nag-continue na ng bakbakan po, sir. Then, yun sir, ako pa, wala pa ako noon that time, sir. So, andun pa, papunta ako ng brigade kasi may brigade briefing, may mga preparation na gagawin para sa security pero pumutok. So, pinabalik ako. On the way ako sa brigade na para sa meeting, sinabi ng Brigade S3 na, balik ka, i-organize mo yung tropa mo kasi gagamitin ka yung augmentation, i-reinforce yung napabakbak na tropa ng 47 IB. Then, on that way, sir, kasi bago din kami sa area, so mga mapa, wala po ako, sir. And ang ginawa ko na lang, tinawagan ko yung first sergeant ko, sabi ko, i-prepare mo yung tropa, i-account mo na kompleto, tingnan nyo yung mga kailangan gamin kasi magre-reinforce tayo. Tapos ang sasakyan, mag-coordinate ka na dyan sa S4 ng batalyon para i-haul tayo doon. Then, kung may mapa, ilagay nyo na i-depict nyo na yung mga importante na mga kakailanganin nating detail na papunta doon sa area. However, dahil nga sa bilis ng pangyayari, sir, hindi na i-produce yung mapa po, sir. So, initially, ang ginawa namin pagkabalik ko ng brigade, sumakay kami sa sasakyan ng 4IB, tapos nagtanong lang, alam nyo ba kung saan tayo pupunta? Kasi wala na rin doon si Nabatcom, wala na rin mga ibang officer kung kanino ako magko-contact, sir. And ang unang point of contact ko dyan sana is si Lieutenant Sardua, kaso patay na, sir. So, parang blind ako noon, sir. Din, yun nga, sir, ang sabi ko, sige, punta tayo sa police kasi ang sabi may mga police din daw doon sa area. So, punta kami sa police station, tapos ginaid niya kami, nilapit kami doon papunta doon sa Inabanga. Then, after that, naririnig na namin yung putok nung drinap kami ng police. Then, yun nga, walang mag-guide directly sa amin papunta doon sa encounter site. Naghanap kami ng local na mag-guide sa amin. Sakto na may mga nag-evacuate na mga tao. Then, yun sir, since hindi na maabot ng sasakyan ang papunta doon, kaya may mga ilog, sir, ang ginawa talaga namin, panay takbo. Tinakbo namin para lang makalapit agad doon sa encounter site. Then, may mga daanan pa dyan, sir, na hindi makross kasi malaking ilog. So, ang ginawa namin talagang yung iba is gumamit ng balsa-balsa para makakross doon sa malalaking ilog. So, kung tutuusin talagang adrenaline na, sir, yung nagdadala sa amin. And ang inaano ko doon yung mga tropa ko doon, sir, kasi kahit na una kong tumatakbo, pag tumitingin ako sa likod ko, hindi din sila tumitigil sa pagtakbo. So, kasi kasalukuyan nun ng pukpukan pa rin nung pang pukpukan, sir. So, talagang tuloy-tuloy yung pukpukan, naririnig namin. Then, yun nga, sir. So, ang tinakbo din namin na is mga 30 minutes para lang makalapit. Para makalapit kayo. Then, na lang, wala na kaming mga backpack, sir. Ang dala lang namin is yung basic load at barrel, sir. So, pagdating namin doon, yun na, nakita na namin. Medyo nag-subside yung putukan. Then, nagtanong ako, kay nakakita kami ng tropa na naka-skirmish doon. Sabi ko, ano nang situation? Papunta ninyo naman si PL nyo dito para kausapin ko. So doon ko nalaman, sir, patay na si PL. Sino nang Sino nang nagdadala sa inyo? So tinawag nila yung pinaka-senior NCO nila. Tapos yun, nagpa-brief ako. Tapos sabi nila, sir, yung kalaban, andito lang sila sa mga bahay na to. So may bahay doon, sir, na light material ang gawa, sir. Kawayan siya, sir. Tapos bubong lang. And sabi namin, ganun ba? Doon daw, sir, nagtago yung kalaban. So, lahat ng turo nila is doon. Yung mga tropa, naka-skirmish lang din sila dyan, sir. Ang lapit niya, sir, is mga 50 meters. Then, natatanaw, sir, natatanaw po yung kubo na yun, sir. Then, kasi sa media noon, parang Nyugan ba yun? sir, Nyugan po siya, sir. Ano mo nga yung ground? Yung ground, sir, is parang Mindanao style lang siya, sir, na panay niyog, then flat,
Pero yung dito sa likod niya, medyo may mga rolling terrain lang po sir, yung pumapaligod. Then may malaking ilog po sir sa kaliwa pagkaharap mo yung kubo. So, ang sabi ng tropa sa amin sir nung nagbre-briefing is tawag dito, andun sila sa bahay sabi nila wala na daw kasi silang bala para i-assort yung bahay na yon. Sabi ko, sige, kami na muna ang mag-take charge dito. Ang ginawa ko sir, yung isang section doon kayo sa kabilang ilog. May ilog na almost 100 meters sa layo doon sa bahay na malaki yon sir. So nag-river crossing pa yung tropa. Then dinirect ko din yung isang platoon, sabi ko na punta kayo doon sa side ng PNP. Dumugtong kayo sa sa skirmish nila para ma-secure lahat. Then nagbuo ako ng isang section din na mag-a-assort sa kubo, sir. So, sinet up ko yun. Then, nagpaalam ako, sir, sa Batcom, sir, na sabi ko, sir, kukunin namin tong bahay na to. Nag-okay naman si sir noon. So, ang nangyari, iyon naman, sir, na pag-aralan na dapat isoften muna yung target bago i-assort, sir. Mm-hmm. So, talagang ginawa ko yung SOP na yun, sir. Paano mo ginawa? 2 o 3? Inano muna M203 namin, sir. Tapos, halos 2 magazine ang na-empty ng Then, binagbag namin yan, sir. Walang nag-response. So Ganun ba? kinabahan ako. Kung nandun ba sila o hindi? Oo, sir. Sabi ko, nagsayang tayo ng bala So, talagang kinabahan ko, sir, kay walang nag-response sa bugbog namin. So, naubos ang 12 na tubo ng mga tropa ko. Then, wala talagang nag-response sa kalaban. Sabi ko, baka wala na. Sabi ko, sige, i-clear natin. Tapos walang gustong mauna kasi hindi din alam kung baka andyan or wala. Sabi ko, sige, ako ang mag-lead. So, ako talaga ang pumunta. Nauna ako, sir. Kasi walang reply, Sir, walang reply. Yung mga tao mo ayaw gumalaw, sir, ayaw mag-forward. Hindi, sir. Nung sabi kong i-clearing natin kay parang hesitating din sila, sir, kay baka paano kung andyan lang, parang mga ganun siguro. And nung parang ako nagmamadali na talaga ako, sir, eh. So sabi ko, sige, ako ang mag-leading. So nag-fire kami, sir. Pero ang style namin doon, sir, is cover kami sa niyog, sir. May mga niyog na pa isa-isa dyan, sir. So papunta kami doon sa direksyon ng bahay, sir. Biglang bang, bang, bang. Ay, hindi. Ang nangyari nun, sir, ako nauna, tapos medyo may confidence na yung tropa, parang wala na. May 2 nag-volunteer nung time na yun, sir. Sabi niya, sir, kami nang mauna. So, yung, anong pangalan nun, na taga 47, nag-leading siya, sir, tapos yung guide, tapos ako na, sir. So, mga 10 meters na nag-forward kami. Pinayagan ko naman kasi ako din, sir, parang na-feel, wala na to. Kasi medyo malapit na kami, sir, eh. Tapos biglang nung andun na kami, bang, bang, tumba agad yung 2 sa harap ko, sir. Tinamaan yung 2? Sir, patay. Headshot talaga yung isa. Nakita ko talaga na tumatalon yung, yung dugo dito. Gumaganon-ganon ang katawan niya, gumagalaw-galaw. Tapos yung isa, tamaan sa hindi na niya mapulot yung baril niya. Tapos ako drop agad ako, sir. Tapos hindi ko na alam kung saan nanggagaling yung volume of fire, sir. Meron pala dito sa maisan, meron dito sa side dito, tapos sa harap. Nagkalindol kasi dati sa Bohol, sir. So parang may natural na butas-butas doon. Malakas yung lindol noon, sir. Nag-break sir. Kaya ang tinaguan pala ng kalaban, sir, is yung mga butas-butas doon. Kaya kung kahit anong bagbag namin, hindi sila naggalaw, sir. So ganun din siguro nung first encounter na kahit anong bagbag nila, may natural cover yung kalaban nung time na yun, sir. So wala sila sa loob ng bahay pala? Andun sila sa may ang ginawa nila doon nung nakuha na namin, sir, nakita namin na may butas-butas din silang binilisang ginawa, sir. Pero during that time, sir, nung natumba na yung nasa harap ko, takbuhan na yung mga ibang tropa ko din kasi limited yung cover, sir, tapos hindi na alam yung
pinanggagalingan ng putok. So ikaw, nasaan ka? Naka-cover? Dumapa ako, sir, tapos ganyan-ganyan ako sa tawag dito, sa tinitingnan ko yung kung saan nanggagaling. Then, may isang naiwan na tropa, yung radyoman. Sabi niya sa akin, sir, yung kalaban, andun. So, pagtingin ko, andun nga. Yun yung nag-aiming. Yun ang pumatay siguro doon sa lead scout namin, sir. Kaya tagang swak na swak yung ulo niya, sir ba. Pinalapit talaga kami, sir. Hinintay kami. Mga 15 meters, sabi mo. Opo, sir. Ganun na, sir. So, tumba yung nangyari. Di ang nangyari, sabi ko sa kanya, di parang ang adrenaline na yun, parang ang isip ko agad, dapat makuha natin agad yun. Yung binulang ko, i-assort natin dalawa. Hindi ako nakarinig ng response sa kanya. So, change mag ako, takbuhin ko talaga, sir. Tapos, Yung mag-isa na yun, kasi kita mo naman. sir, nakita ko, mga 20 meters, takbo, bag, ganun, sir. Nakaabot ako doon, sir. Nakaabot ako doon hanggang maubusan ako ng bala. Tapos nakita ko siya na parang mag-change mag din, sir. Nakita ko yung magazine niya, sir, sa baba. So, para mag-change ako, hinampas ko na agad yung ko sa kanya. Talsik talaga yung handguard ko, sir, sa lakas ng pagkahampas ko sa kanya. Dali Slow motion nga natin. Mabilis lang, sir, yung 20 meters. Tinamaan yung 2 mong tao. Sir, namaan. Tinamaan yung 2 mong tao. And then, nakita mo yung pumipitik. Ang nagturo sa akin yung nasa likod kasi ang nakikita ko na pinanggagalingan ng putok sa harap dito tapos doon, pero hindi ko siya nakita agad na doon siya nakapwesto. Ang nagturo sa akin is yung yung tropa na naiwan. May cover siya. May cover din yung Kalaban. nakadapa, sir, doon sa butas. Nasa butas. Sir, sa butas. So ikaw galing ka rin sa butas. Sa niyog. Opo, So, sir. butas versus nyog. Oo, sir. So ngayon, Parang mabilisan lang talaga na parang alanganin na yung namin kung hindi kami gumalaw ng mabilis. Yung mga andyan sa harap namin, tamaan pa kami. So, ang isip ko talaga doon, sir, dapat makuha natin yung alanganin na po. Although may mga tropa kami dyan na doon sa kabilang ilog, sir, hindi sila pumuputok kasi ako lang ang nakikita nila, sir. So, ikaw lang nakikita ng kalaban o hindi, ng ng tropa ko doon, sir. Ah. Sabi niya, sir, hindi kami maka-reinforce kasi parang ikaw man ang matatamaan. So, kung sa madaling andyan na talaga ako sa gitna, sir. So, man versus man na to. Opo, sir. And yun, sir, nung nahampas ko siya, sir, kung ano-ano na lang bayo ang ginagawa ko sa kanya. Pinipilit niyang bumangon, sir. That time, sir, may 9mm ako na bolsa. Andyan pa yung yung parang sling bag ko, sir. Kinuha ko, tapos putok-putokan ko. Nakita ko yung 3 na naiwan doon sa harap. Umi-aiming din sila, sir. So may kasama siya. Doon medyo malayo pa sa amin, mga 15 meters, sir. Pero sandali umassault ka, nung malapit ka na, naubusan yung magazine mo? Opo, sir. Kasi hindi na pumutok, sir, doon nung nakatutok na sa kanya, sir. Gaano ka kalapit na nung na? Diyan na, sir. Nakikita. Reach ko na talaga, sir. Sir. Dalawang Ganyan na, sir, talaga. as in, Kasi nung inampas ko sa kanya, sir, parang talsik yung... hampas eksakto naubusan ka ng bala nung... Ganyan ko pa, sir. 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 Ginanyan ko, kaso wala na siya. Nag-change bag siguro kasi yung magazine niya nakita ko na laglag man, sir. Eksakto rin. Sir. Kasi kung may isang bala pa siya... natamaan sana ako, Tamaan sir. ka. Opo, sir. Sige nga. So, Then, ano nangyari? Ayan talaga, sir, makwento din ng mga tropa kasi parang nanonood na lang yung nasa likod nung nagre-wrestling kami doon tapos Sandali, di ba? Nadikitan mo na siya, pinagahampas mo. Opo, sir. Sabay ni wrestling mo. Sir, no. Tapos binayo-bayo ko, sir, ng kahit ano, sir. Grabe Tapos ang nangyari doon, sir, nakita ko na nag-aiming yung 3 doon sa umiga ako na pa ganyan. Tapos gumalaw-galaw pa siya, sir. Gumaganyan, sir. Buti may baon ako, sir, na 9mm doon sa kinuha ko. Putok-putok hanggang naubos yun, sir. Naubos sa kanya. Sir, naubos yun. Pero grabe, sabi ko, totoo siguro yung sabi nila na may anting-anting ang mato. Kasi kahit humihinga pa, sir. Tapos nung parang naisip ko, may 3 pa doon. Narinig ko yung boses ng tropa ko na radyoman. Sir, mag-isa ka na lang dito.
Ay, mag-isa ka na lang dyan. Oo. Balik ka dito, sir. Mag-isa ka lang dyan. Di parang nahimas-masan ako, sir. Nahimas-masan, iniisip ko talaga, pusang, bakit ako lang? Parang ganun, sir ba? Di, iniisip ko, sabi, may tropa, balikan ko. Di, ang ginawa ko, kinuha ko yung M16, takbo ako, balik ako. Tapos, Kinuha mo baril mo. kinuha ko baril niya, sir. Tapos takbo ako dun sa, sir, sa tropa. Tapos sabi ko, may tatlo pa dun sa balikan natin. Tapos, yung sinabi ko na kay sir na, sir, i-assault uli namin. Yun ang sabi, may kalaban pang naiwan talaga. Yun, tumawag si sir, si Batcom sir, sabi niya, parating na yung armor, parating na yung tangke, itutulungan kayo niyan. So, yun na sir, na medyo nag-subside, hintay namin. Hindi makalapit talaga yung tangke sir, kasi may tawag dito, may ilog na malaki. Then, talagang naghintayan sir, din sabi, darating yung JSOG, darating po sir yung air support, para however, kahit anong tama, hindi talaga tamaan yung location ng kalaban. Hanggang gumabi na lang sir, hanggang makaalis sila nung time na yun. So, kaya nag-continue pang pag-pursuit sa kanila at nagkaroon pa ng series gun battle pa noon, sir. Hanggang 15 May na natapos lahat, maubos lahat yung 11. Pero during that time, kasama kami hanggang sa paghabol-habol sa kanila. Pero na-distribute na kung sino, JSOG, andyan na sila, naka-score na sila din dyan. 11 ba lahat yun? Yung 11 pumasok? po, sir. 11 lahat? Sir. Pero naubos lahat nung mga 15 May na siguro, sir. Pero sino yung kina-wrestling mo na... Si Abu Rami po, sir, mismo. Mismo? Si Abu sir. Rami yung commander nila, Yes, di ba? sir. Si Abu Rami mismo yon sir. Kasi nung kino-confirm, sabi, si Abu Rami yung nadali mo. Yun yung sabi, sir. Tapos sa post ng mga picture sa news, nakita ko nga na si Abu Rami. And yun nga, ito nga yung yung blue eyes niya. And makita ko sa pinag-awayan namin na siya talaga yung tapos yun ang may label na Abu Rami po, sir. Pero yung away nyo, malakas ba siya? I mean, style judo, karate, boxing? Hindi, sir. Talagang wrestlingan yung alam mo yung Paano? Sige nga, yung wrestling nga. Sir, na sinong makauna lang. Ay, nako, nagsubok din siya, sir, na magkuha ng bato dyan sa para ipukpok, sir. Sige nga, ikwento mo nga na kasi malakas at kasi hindi siya wounded, di ba? Hindi siya wounded po, So, sir. hindi ka rin wounded. Hindi, sir. Ikaw walang bala, siya nagche-change mag. Nagche-change Sige nga, mag pa, ikwento mo nga yung ganun. Mabilis lang yan, sir. So, mga 20 meters. Change mag ako simula sa niyog. Una kasi, binabaril ko siya. Pero nakadapa kasi siya, sir. Tapos ang nakikita ko lang, konti lang na ulo niya. Tapos yung baril niya na nakadapa siya. Tapos hindi ko makita yung likod niya. Pero pagdating ko doon, nakalubog pala talaga siya, sir. So, nung ganyan ko, pinitik ko, walang lumabas na bala, sir. So, hinampak ko siya. Tapos tatayo siya, sir. Ni-wrestling ko na siya, sir. So, laglag kami doon sa butas. Kung ano-anong pinaggagawa ko, sir. Talagang... Pero siya, laban din talaga siya. Lumaban siya, sir, kaya nakikita ko yung force na nahawakan din niya dito sa akin, sir. Tapos yung mga ganyan, may mga nailagan niya. May siya, sir, tawag dito. May mga nasalo siya, sir. Then, yun nga, sir. Pasalamat ako na may 9mm ako noon, sir, kasi wala naman na akong time din na may bandolier ako, sir, pero wala akong time na mag-change mag, sir. Kasi nasubdo mo siya, tumba siya. Yes, sir. Pero wala kang tumba siya, pero humihinga-hinga. Yes, sir. So pininis off mo lang siya. Nakita ko kasi siya, sir, na parang nung nasabjo ko na siya, nung pinaghampas ko siya, sir, hindi ko alam kung may nahawakan pa ako. Basta ginamit ko yung baril ko na pinanghampas-hampas din sa kanya, sir. Then, yun nga, pagtingin ko sa harap ko, may kalaban pa, may nakita ko na gumagano. Kaya dapa ka kaunti. Ganyan pang dapa ko, sir, higa. Ganyan, tapos nakita ko, parang sabi po, lalaban pa to. So, buti hindi siya nag-load. wala, sir, kaya yung nag-roll pa kami, sir, doon sa Sige nga. sir. Sir. So, buntalan, wrestling, tapos nag-roll pa. Sir, nagro-roll pa, sir. Sir. So, actually, nakita yun ng taga-batalyon, yung TCP, sabi, sino yung nakikipag-away dyan? Bakit mag-isa siya? Sinabi, sir, si CO namin,
nyo pinabayaan yung CEO nyo. Yun yung nasabi nila kasi matagal ako na mag-isa doon, sir. So, yun, hanggang masabyo ko doon. Then, yun nga, sir, nung pasalamat din ako kasi may mga tropa na gano'n na, yun, parang nahimasamasan ako. Nadala ako ng adrenaline yun, sir, na parang ang isip ko pa, kaya ko pa yan. Parang gano'n, sir, ba? Pero, inanuhan ako na, sir, mag-isa na lang kayo dyan. So, yun. Kinuha ko yung baril, sir. Tapos, bumalik ako doon. Then, yun nga. After sana i-assault yun. Pero, yun naman, nag-advise na, sir, yung TCP na darating yung reinforcement na bakal po, sir. Pero napakaganda ng accomplishment mo kasi si Abu Rami mismo. And then, Yes, sir. kung hindi mo siya nasubdo at nakakuha man lang sila ng isang foreigner doon sa Bohol or kahit sino man doon, dinala ulit sa Sulu, naku sir. po, ito na naman. Opo, sir. Tapos, yun nga, sir, na may mga namatay na rin na tropa. So, parang, nung una pa lang, yung pinalitan ako, sir, sabi ko talagang, grabe ang Diyos kasi hindi niya hinayaan na ako pa ang mauna. Alam mo yun, sir, na dapat, akin na sana yung bala. Kasi yung tumumba talaga is yung, lead. Ikaw ang lead nun, di ba? Oo, sir. Pinalitan ako ng dalawa. So, mga ilang step, 10 step, bagbagan na, sir. So, parang sabi ko talagang hindi ko oras siguro. Hindi mo pa oras. Oo, sir. Pero nakita ko kung paano namatay yung tropa na nag-lead. Nakita ko kung paano gumanyan ganyan yung katawan. Tapos tarsik-tarsik ang dugo sa ulo, sir. Ang nakita ko. So, yun, sir, na parang sabi ko, ang tumatakbo talaga sa isip ko, ang tapang-tapang ng mga ito, dapat hindi sila dapat mabawian talaga namin kasi una pa lang may mga namatay na sa tropa ng 47 tapos yun nga si Lieutenant Sardua is squad mate ko din mismo sa PMAN. Siya ang una kong kausap nung dumating kami sa sa kanya ako nagpapa-briefing. Biglang namatay na lang. So, Squad mate mo, yearling body? parang 2015 siya, sir, si Saldua. So, Mas senior ka? Opo, sir. So, lebo siya? Lebo sila, sir. So, squad mate mo talaga siya? Yes, sir. Squad mate sa PMA po, sir. So may personal talaga to sa'yo na parang may kinuha. so parang naipaghiganti mo yung Yes, squad sir. mate mo? Parang may ganun, sir. Ganun na talaga, sir. Ganun na nga. Oo, sir. Wow. So, yun, sir. Ganun yung naging ko sa Bohol, sir, po, na naging exploit. And Nice talagang ang isang ko doon, sir, is hindi ko masabi na may pagkukulang ko doon, sir, kasi una talaga, sinofin namin pero ginamitan kami din ng tactics ng kalaban. Talaga ang kalaban nag-iisip din, sir. Hinintay kaming lumapit, sir. So, ganun yun yung... Then, kung hindi din magaling ang kalaban, bakit humaba pa? Umabot pa ng may almost 1 month before sila maubos lahat. Akala ko 3 days lang yun. Hindi, sir. April 11. Maubos yung 11, sir. Hanggang umabot ng May 15 yun, sir. Oo, sir. Yun So, yung may involved nga na babae doon na... yes, sir. Na para sana i-pull out sila, sir. Sir, noblesa ba yun? Parang Okay, Yes, sir. Ganun po, sir. Nice one. Yung nangyari. Then, yun, sir. Nung afternoon, sir, inano kami, nagsabi si